bakit, o hindi man niya sinabi na, o naka 215, hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Okay? So, rene-request nila na ma-release yung mga conditional release. Dalawang tao ni Speaker. Sino kaya yun? May hinala ako pero di ko na sasabihin. Dalawang tao niyang nag-aalaga ng pera ng taong bayan. Pangalanan nyo nga kung alam nyo. Basta ako hindi ko na sasabihin. Ha? Pero in other words, mga kababayan, talagang pinupush nila na ilabas na ng executive branch yung budget para sa mga congressman. Yun ang dahilan kung bakit sila pumirma ng impeachment para ipitin lang ang executive branch na ilabas na yung budget. Hayop talaga, mga crocodile talaga kayo. Talaga, wala anong ang tawag sa inyo, mga buwaka ng ina. Mga buhaya talaga kayo. Sabi ko, hindi pwede. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So I cleared with the president. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Oh, so very clear. Sabi daw ng presidente, ako hindi siya nagsisinungaling. Sabi daw, walang usapang ganyan. Sabihin, parang sinasabi daw ni Marcos, walang usapan na impeach si VP Sara Duterte. Parang gano'n ang sinasabi daw ni Marcos according to Tiangco. Okay. Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, tinuloy nila. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula magkagulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? So, anong ginawa nila? So, at ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, nung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Diba? Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Grabe, no? Alam nyo, grabe itong revelation ni Tiangco. Kasi kataga kanila to eh. Ano to? Marcos to. Ano ito? Ang linaw nito mga kababayan. Tang-ina pera ang dahilan kung bakit ini-impeach si VP Sara Duterte. Hindi tungkol sa putang inang palusot na piatos, confidential pa. Hindi! Pera ang dahilan kung bakit in-impeach si VP Sara Duterte. Huwag na tayo maghanap pa ng ibang dahilan. Kasi yung confidential, hindi confidential pa ang pinag-uusapan dito. Dahil may budget na usapan. At mismo, hindi yan fake news ha. Hoy, Claire Castro, nanggaling yan mismo sa kasamahan mo. Sabihin, dyan partiyan ng administrasyon na yan ni Marcos. Campaign manager yan ng alyansa. Nilaglag na kayong lahat. Ang lupit nito mga kababayan. Napakalupit nito. Kaya sabi ko sa inyo, goodbye impeachment. Bakit goodbye impeachment? Sige nga. Kung ikaw senador, narinig mo itong balita na ito, pipirma ka pa kaya for impeachment? Sigurado ako. Una-una, tangina, alam na ng taong bayan na lahat ng pumirma ng impeachment ay dahil sa pera. Ayan, ang linaw na. Dahil diyan sa pera. Sa project.
Huwag nating palusitin, project yan. Okay, fine, project. Pero pera din yan. Bakit? Kasi nga mag-i-eleksyon, they need it. Para mangampanya, gamitin yan. O, nakapagganto ako. O, ayuda, bla bla bla, ganyan, ganyan. Di ba? Yan ang dahilan. Ikaw ngayong senador ka na. Ako, tatanungin kitang senador kang hinayupak kang animal ka. Eto mga congressman kaya pumirma dahil sa budget. Ikaw, bakit ka ngayon magsasabi ng yes, i-impeach si VP Sara Duterte? Pera. Pera. Sinong popondo dyan? Sino magbibigay sa'yo ngayon ng pera? Yan ang tanong. Sino? Kaya mga kababayan, ang lahat na magsasabi ng yes for impeachment, pagdududahan na dahil sa pera, kaya sila mag-yes na impeach si VP Sara Duterte. Nako. Gusto nyo ba yan mga senador? Kaya kayo for impeachment dahil sa pera? O, pagandahin na natin. Dahil sa project. Kakahiya kayo? Sorry. So, sino ang nagpilit nitong impeachment? At the Idiniin pa dito. Sino nagpilit? Ako na sasagot. Gusto mo? expense of your election slate. Sino ba pwede magpilit? Alam mo, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking about the speaker. Ay, yung leadership, sila na nahandle. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan. Tumbukin mo na. Si speaker lang nagde-decide niyan. Tumbukin mo na, pre. Tatakot ka pa eh. Sa bagay, baka sipahin ka dyan as congressman. Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga ako pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the president, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaksyon ni presidente? Hindi. Ewan ko. Ano ba yung pinag-usapan natin? Ano yun? Okay. Baka ganun ang sagot niya. Hindi kaya? Hindi ako, nagtatanong lang ako. Baka ganun. Hindi kaya? Okay, ganito, no? Ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of na nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? You know, we've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan eh, di ba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, di ba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. Mantakin mo, pinipressure siya. Speaker! Sumagot ka ngayon! Sagutin mo ito! Ano yan? Pinipressure mo daw? Para magbigay. Ay, sus, kawawa naman yung mga pumirma. Ano kayo ngayon? Nga kayong mga pumirma ng impeachment. Bakit? Wala pa pala yun eh. Unti-unti pa pala ibibigay sa inyo eh. Nga. Talo na nga kayo, hindi pa kayo nabigyan. Nga. Anak ka ng wewe. Kakahiya. Kinahihiya kayo ng taong bayan. Dapat pumunta kayo sa Japan. Kasi pag wala ng honor sa Japan, ano ginagawa? So, until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is, so ngayon, may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng
ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Di ba? Natakot. Pagpunta nyo doon siguradong do 30. Nyari kayo. Naman kayo. Di ba tinatanong nyo ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, Yes. hindi na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number 2, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa. Nagigets din niya? Nagigets niya. Kasi pag sinabing alyansa o pag pumunta si Marco sa madaling salita, walang mangyayari talaga. Baka batuhin pa sila dun. Kaya nga sabi nila, magkanya-kanya na lang, solo-solo na lang, singit-singit na lang. Kaya nagpupunta sila, kanya-kanya na lang. Wala pala kayong mga kwenta. Grabe, no? Ganun. Kasuklam-suklam kasi yung ginawa ninyong impeachment at saka kay Pangulong Duterte na pagdala sa dahig. Kaya talagang hindi na sila nakapunta sa Baluarte, sa Mindanao. O, sa Visayas, pinilit pa nga nila. Sa Cebu, di ba? May pa 20 pesos pa silang bigas. Yung ultimo magbibit-bit ng 20 pesos na bigas hindi nakapasok. Gwen, paano na? Tapang-tapang mo pa naman? Ganun yun. Parang lola mong Wala, olat. So those were the adjustments made. Mm-hmm. Sir, so now that tapos na yung election and you're already doing a post-mortem of the campaign. Umiyak na lang kayo. And going into the 20th Congress. So sa tingin nyo ba, paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? I don't know. It will be up to the members if they want to continue with what was the previous what is the present 19 Congress, or they want things differently. It's up to the members naman. It's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Okay. Syempre, we shouldn't take away naman the will of the congressmen, di ba? Lalo na in this after this election na nakita nila yung backlash, di ba? So they will have to vote and they will have to think of what is good for the country and what is good for the institution. Di ba? Ang kailangan lang naman doon is supportive of the legislative agenda of the president, di ba? Never miss a story. Ayan. So, ayan na po mga kababayan. Ay, nako. Anyway, madaling salita mga kababayan. Siya mismo nagsabi, medyo mag-iiba na yan. Kasi nakita na nga nila Nakita na nila with their own eyes na olat ang alyansa. Olat pagka kumampi ka kay Marcos. Olat, lalong-lalo na pag kumampi ka kay Speaker. Diba? Alam nila yun I-remember, whether you like it or not, impeachment is a political process. Impeachment is not a court. Hindi po ito masasabi mong legal battle. As a matter of fact, sabi nga nila, sa impeachment, hindi beyond reasonable doubt. Hindi mo kailangan magkaroon ng mapatunayan ng beyond reasonable doubt para matawag mo o para ma-impeach mo ang isang tao. Hindi. Sa impeachment court, sa Senate, kailangan lang magkaroon man lang ng duda ang taong bayan kasi they will vote according to the people's response. Yung pressure ng taong bayan. Pilipinas, ngayon pa lang pinahiya na sila ng taong bayan. Diba? O sasabihin mo, wala naman nanalo sa Duterte, 3 lang. That is yet to be proven.
wala akong kumbinsido dyan eh. Sa totoo lang, hindi ho kumbinsido ang taong bayan na nanalo itong mga 12 lang na ito o 3 lang sa Duterte. Malabo ho. Kahit nga ho sila Bam, nagtaka ba't sila nanalo? Nagulat. Pati si Kiko. Mantakin mo, iyak-iyak na nga yung asawa niya kasi ayaw nyo daw sa kanya. Mantakin mo, tapos biglang, panalo. Doon pa lang, makikita mo na talaga na medyo, anong nangyari? Bakit nagkaganiri? Alam mong meron ng pre-program at Sorry. At napatunayan din po mga kababayan, hindi lang po doon. Sa napakaraming dahilan. Halimbawa, yung si Raul Lambino, mantakin mo, ilang beses siya nagpasok. Paglabas, iba. Hindi lang po yun, ang dami na ho natin kinuwento na lehitimong mga tao ito ha. Nag-single vote para kay Pastor. Mantakin mo sa 20 plus na lugar, iisa ang numero ni Pastor. Ibig sabihin, lagi siyang 42nd. Ibig sabihin talagang ipinako siya doon. Alam mo kung bakit siya pinako doon? Ipinahiya kasi. Perception kasi. Alam nyo, whether you like it or not, PDP cannot. Sa totoo lang, wag na tayong maglokohan, PDP. Hindi nyo kaya mag-nationwide na talagang todo-todo rally without the help of KOJC. Ang laking ginawa at trabaho ng KOJC sa eleksyon na ito. And we all saw that, di ba? Nakita natin yun. Kitang-kita natin. Simultaneous rally. Naggumawa lang yan KOJC. Tapos biglang ganito ang mangyayari. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Kasi nga ho, tayo ho ay parte ho sa mga every time, di ba? Ilang beses na po tayo nakapag-speech dyan. Grabe ho. Ang taong bayan, tapos ilalagay ka lang sa 42. Alam niyo ang dahilan nun? Gusto talagang ipahiya si Pastor Kibuloy para hindi makatulong dito sa mga Duterte. Ang nakalimutan na naman nila, na underestimate na naman nila. Akala kasi nila, this will bring depression, this will bring down Pastor Kibuloy. You do not know Pastor Kibuloy. Ako rin dati hindi ko kilala yan. Pero mas lalo siyang tumatapang, mas lalo siyang nagiging motivated pag nakakakita siya ng trials. Every time, personal ko nang nakakausap, ilang beses ko ng personal na nakausap at nabisita si Pastor at napapag-usapan ng mga issue ho. Alam nyo, this man is on fire. Gusto ko nga kumanta eh. This man is on fire! Hindi, totoo. Huwag ka na kumanta, animal ka. Talagang umaapoy ho yung tao. At kahit ngayon, nung natalo na siya, wala sa kanya yung, hindi, dapat ako nanalo. Walang ganun. Sa matter of fact, ang ganda pa ng usapan namin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Tayo ay aayusin natin ang bayan, kung ano ang ginagawa natin nung tayo hindi pa nangangampanya, nung nangampanya, itutuloy natin. Tuloy-tuloy lang ang ayusin. Kaya nga ako excited eh. You know why? I am not a politician. But I wanna contribute to my country. Honestly, I don't want to be politician. I abhor politician. Sorry hindi po kasi ako talaga, hindi ko maatim yung plastikan among politician. I hate that. I don't like it. I'm not plastic. Hindi ako hipokrito. Pag hindi ko type ang tao, hindi ko type ang tao. Hindi ko pa plastikin yan. Sa politika, hindi pwede yung ganyan. As a matter of fact, dami nang kumakausap sa akin, sinasabi, ikaw kasi bay, huwag ka masyadong idealistic. Huwag ka masyadong, pasensya na, hindi talaga ako yun eh. Pag ako may pinaniwalaan, gusto ko paniwalaan ko tuloy-tuloy. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng tao kasi lahat naman tayo mamamatay. Mantakin mo, maaalala lang sa'yo kung pinaglaban mo ba talaga ito or nadala ka lang pera, nadala ka ng sistema. Di ba? Kaya nakakatuwa kasi kaya sasabihin ng iba na kami masyadong Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi politiko yung mama. Gusto kong samahan yung mga ganong mama. Yung hindi politiko and yet tulong. Tara, tulong tayo. O, akala ninyo na nasaktan si Pastor dahil natalo? Hindi. Sabi niya, tulungan natin. Kung anong magandang plano sa bayan, tulungan natin.
Kaya nga even this manual counting, recount or na sinasabi na si pastor mismo ang talagang pinakanamuno at nagsabing, hindi, ano natin yan. Kasi nga, mga kababayan, taon-taon, every election na lang ba? Irereklamo natin na mayroong discrepancy? Hindi natin inaayos? Remember, kayong mga tanso, remember, inireklamo nyo yan, si Bongbong Marcos, di ba, na dinaya kayo. Kita nyo ha, this is the kind of people na hindi talaga makabayan. They are just there na para manalo yung kanilang kandidato. Sa madaling salita, hindi po sila makabayan, sila po yung mga panatiko ng mga kandidato. Kasi alam na nga natin, nagkaroon ng dayaan noong 2016. Nireklamo nyo yan. Bla 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 bla. Nung nanalo si Marcos noong 2022, tumahimik na kayo. Ibig sabihin, you're not really for change. You are just for your candidate. Kaya nga ngayon, hindi natin to gagawin para maibalik ang Duterte 7. 7 na lang silang hindi naipasok. Hindi yun. As a matter of fact, lahat sila nagsabi, manual recount, ayusin natin ito, pero pag nalaman natin na nanalo tayo sa manual recount, hindi tayo uupo. Nagkasundo yung 7 na hindi tayo uupo. Hindi tayo papayag na tayo yung nanalo. Ang point kasi dito, ayusin natin before the election noong 2028. Mga kababayan, etong 2025 election is just a testing ground para manipulahin ang 2028 election. Madala na tayo. Ginawa na yan sa KOJC sa Davao. Tinesting nila kung papalag ang tao, hindi pumalag. Ilan lang ang pumalag nung KOJC Davao Siege. Kaya inulit nila yon kay Pangulong Duterte. Tinesting sila. Tapos ginawa ito kay Pangulong Duterte. Ganito na naman ang ginagawa, mga kababayan. Tinesting nila ang 2025. Kung mananahimik lang tayo sa mga dayaan at discrepancy nakita natin, sige nga ho. Sa tingin ninyo, hindi nila gagawin yan sa 2025? 2028? Gagawin po nila yan. Gagawin po nila yan. Kaya nga ngayon pa lang, ipatupad na natin ang nasa batas. Again, nasa batas na po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikita.